Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Professor Clarita Carlos. Sabi niya that PBBM is resetting relations with China and buying Russian fuel are great beginnings. Bravo. So, pinupuri ni Professor Carlos yung pronouncement ng Pangulo na sandali, hirap na tayo ng langis. Puros galing sa Middle East. Kailangan nating baguhin ang relasyon natin with China. Kung noon, inaaway natin, ngayon kaibiganin na natin at pag-usapan ang joint exploration ng oil sa West Philippine Sea. To me, it's also a very good development. Saludo ako sa ganyan. Again, going back, tama talaga si PRRD. Kung mabalitaan ito ni PRRD na ganyan ang gagawin ng Pangulo, I'm sure matutuwa ang dating Pangulo. Ito, dito natin napapatunayan, para sa akin, lalo kong napapatunayan yung wisdom ng ating Tatay Digong. Hindi katulad ng mga nauna, example, Pinoy. Kung anong gusto ng Amerika, sunod-sunuran. Pagdating kay Tatay Digong, hindi naman niya totally initsapwera ang Amerika. Hindi lang siya parang tuta ba na sunod-sunod. Hindi. We need to maintain our friendship with the US, sabi niya. Kaya lang, huwag niyo akong diktahan. Dahil ako ang presidente dito, hindi kayo. No way, get off your hand from us. Ganon. Tapos, nakipagkaibigan siya sa China, nakipagkaibigan sa Russia, mga ganon ba? Yun ang tunay na foreign policy. Parehas sa foreign policy noon ng Marcos Sr. Ganyan si Marcos Sr. Hindi siya nagpahawak ng leeg ng US. Kaya nga, dahil hindi nila kaya si Marcos Sr., kaya nangyari yung EDSA 1, yung 1986 na People Power, kagagawan yon ng CIA ng US. Dahil kailangan mapatalsik nila si Marcos Sr. dahil hindi na sumusunod sa kagustuhan ng US. So, nung simula ng administrasyong ito, okay pa naman ang PBBM natin. Una siyang nagbisita sa state visit niyang inuna ang China. Maganda ang relasyon. Akala ko tuloy-tuloy na. Yung nasimulang foreign relations ng Duterte, itutuloy ng Marcos Jr. Kaya lang, biglang nagbago. Nung nagpunta siya sa Amerika, ano bang okasyon doon? Pagbalik niya, wala na. Sintonado ng Pangulo. Kung ano ang gusto ng Amerika, sinusunod na lang. Pero mo ngayon, dinagdagan pa ang EDCA bases. From 5, naging 9. May nagsasabi, 17 daw eh. I don't know yung iba pa na saang lugar. Tapos pinapasok ang napakadelikadong US Typhoon missile system. Tapos, pumayag siya na magpapatayo ang mga Amerikano dito ng faktorya ng ammunition factory. Mga cannons, gagamitin sa aircraft, gagamitin sa vehicles. Hindi lang ordinaryong bala, cannons, mga 30mm. Ganun. Pumapayag ang Pangulo. Talagang sunod-sunuran siya sa US. Ano ngayon? Natauhan siya. Dahil sa masyadong, I don't know how will I describe it, itong Trump ngayon, akala siya na ang hari sa buong mundo, makontrol niya ang lahat. Ngayon, nadamay tayo. Damay ang buong mundo. Tama si Senator Lacson. Purihin ko si Senator Lacson sa kanyang post na kasalanan lahat ito ni Trump. Trump is accountable to this. And I agree.
Akala ko man of peace itong Trump nung una, hindi rin pala. Palagyera din. Oh. Birahin mo kung hindi ginawa kung walang Trump administration ngayon. Kung Biden lang, magkakagera ba ng ganyan? I don't think so. Ang paghihirap natin ngayon, yung 140 pesos per liter na crudo, dahil kay Trump yan. O, damay tayo. O, ngayon, na-realize ng Pangulo na, alang delikado pala. Hindi maganda yung paragi kang nakadikit sa US. O, natauhan siya. Reset. Pag-aralan natin ulit ang ating relasyon with China. O, tama. Kaya, next time, maniwala kayo sa hindi naman sa mas matanda, yung mas may karanasan sa buhay. Yan po si Tatay Digong. And again, salamat at meron tayong Tatay Digong na siya ang namuno sa atin nung panahon ng pandemic, COVID-19. Kasi kung ang presidente natin, panahon ng COVID, itong Marcos Jr., baka patay na tayong lahat ngayon. Oh, ito. Kung yung magnitude of crisis, COVID-19, ganyan ka malaki yung crisis. Ngayon, mga kalahati lang. Hirap na sila. But, it's better late than never, di ba? Pwede pa. May salba. Sana makipagkaibigan na tayo sa China. Hindi naman natin totally na itsapuera ang Amerika. Kailangan pa rin natin. Kailangan huwag na tayong padala sa pasulsul ba? Kasi ang ginagawa ng US sa atin, proxy war. Gusto nila tayong gamitin para tayo ang makipagyera sa China. Sila safety. Parang nangyari ba sa Ukraine, ginamit nila ang US, ginamit nila ang Ukraine para makipagyera sa Russia. Oh, tayo ang magiging Ukraine Part 2 kung hindi maingat ang administrasyon ito. Again, tama talaga ang Tatay Digong natin. Friends to all, enemy to no one. Makipagkaibigan tayo sa China, sa Russia, sa lahat. Wala tayong dapat kaway. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yang among nataga ano gero mag-atop na ni siya karon sa iyang ipatindog nga balay. Nakina sa ipipandok do ka atang ko din ang gaid ug makasabot. So mo na ni ang iyang gipatindog nga balay. Ug karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. At sa Ginoo sa nakatag sa ako usin. Kung walang gihatag wa pa ko walay. Oo, so nalipay ka nga nakabalay nakakaron. So lalipay ko nga nakabalay nako.
kung lagi sa kuan atag sa kalisod kutog ra gyud sa kaon Oo, so salamat kayo ya. kayo